Magandang araw mga kaibigan. Ako si #Walkwithlan at maligayang pagdating sa ating YouTube channel kung saan hinahalukay natin ang mga kwento, hinahatak ang, ang katotohanan at binibigyan ng konting haplos ng katatawanan ang mga seryosong usapan. Ngayon, pag-usapan natin ang isang tanong na nagpapasiglab ng diskurso sa social media at kanto-kanto ng Pasig. Mayor Vico Soto, magtuturo ba pagkatapos ng termino sa Pasig? O baka naman, senador, presidente, o huwag kang magmalaki world leader. Pero seryoso dito natin susuriin ang posibilidad, ang konteksto at ang epekto ng susunod na hakbang ng isa sa pinakamamahal na alkalde ng Pilipinas. Si Vico Soto ang Nepo baby na naging hero baby ng Pasig ay kasalukuyang nasa kanyang ikatlo at huling termino bilang alkalde matapos wasakin ng 27 years na pamumuno ng Eusebio Dynasty noong 2019. Naging simbolo siya ng reforma, transparency at good governance. Pero ano ang susunod? Babalik ba siya sa pagtuturo tulad ng ginawa niya bago maging alkalde? O may mas malaking plano ba ang hinintay natin? Kaya sumali sa amin sa ilang mga minuto na paglalakbay na puno ng pagsusuri, kwento at konting asaran, katatawanan. Bago natin simulan mga kaibigan, hit nyo na yung subscribe button. I-like ang video at i-comment ang inyong opinion. Kung gusto nyo suportahan ang aming content, magpadala rin ng super thanks Kahit piso, malaking tulong na yan para ipagpatuloy natin ang mga ganitong diskusyon. Tara, simulan na natin. Una, balikan natin ang kwento ni Vico. Si Victor Maria Regis Nubla Soto ay pinanganak noong June 17, 1989 ay hindi basta-bastang Soto. Anak siya ng dalawang A-list celebrities si Vico Soto, ang komedyante at TV host, at si Connie Reyes, ang veteranang aktres. Lumaki siya sa yaman at pribilehiyo pero hindi siya nagpa-artista sa politika. Sa halip, pinili niya mag-aral ng Political Science sa Ateneo de Manila University at kumuha pa ng MA sa Public Management sa Ateneo School of Government. Ibig sabihin, hindi siya basta sumabak sa politika dahil sikat ang apelyido, naghanda siya, nag-aral at nagpakadalubhasa. Noong 2016, nagsimula si Vico bilang konsihal ng Pasig. Pero hindi siya tinanggap ng bukas ng mga kamay ng dating administrasyon. Alam nyo ba, nung konsehal pa siya, pinigilan ang budget ng opisina niya. Parang sinabi ng dating alkalde na si Bobby Eusebio, Soto ka pa, pero maliit lang ang budget mo. Pero si Vico hindi natinag. Sa halip, itinuloy niya ang Pasig Transparency Mechanism Ordinance, ang unang localized Freedom of Information Law sa Metro Manila. Isang batang politikong may apelyido pero may prinsipyo rin. Ngayon, bakit mahalaga ito? Ang Transparency Ordinance na ito ay nagbigay daan sa publiko na ma-access ang mga dokumento ng gobyerno mula kontrata hanggang financial records. Sa isang bansang kilala sa palakasan at lagayan, ito ay revolutionary Pero teka, hindi ba't nagturo rin si Vico sa isang lokal na universidad bago siya naging alkalde? Kaya't may batayan ang tanong natin, babalik ba siya sa pagtuturo pagkatapos ng 2028? Bago natin sagutin ang tanong, suriin muna natin ang legacy ni Vico sa Pasig. Noong 2019, natalo niya ang Eusebio Dynasty, 27 years na silang namumuno, mga kaibigan. Parang isang teleserye na hindi natatapos. Pero si Vico, sa kanyang unang termino, nagdala ng bureaucratic spring cleaning. Anong ginawa niya? Una, inayos sa procurement processes, nakatipid ang Pasig ng mahigit 1 bilyong kada taon. Pangalawa, niregularize niya ng maraming empleyado ang City Hall. Binigyan sila ng benepisyo at seguridad. At pangatlo, itinulak niya ang universal healthcare at education programs tulad ng 1.2 billion na pisong pamumuhunan sa tablets at laptops para sa mga estudyante. Pasig naging role model sa pandemya dahil kay Vico Soto. Noong 2021, kinilala siya ng US State Department bilang International Anti-Corruption Champion. Isang Pilipino kinilala sa buong mundo. Pero teka, hindi lahat ay fan ni Vico.
May mga nagsasabing papogi lang siya o masyadong mabagal ang kanyang mga proyekto. Sabi nga ng kanyang kritiko na si Sara Diskaya, masyado raw focus si Vico sa good governance kaysa sa agarang pangangailangan ng mahihirap. Pero hetong sagot ni Vico, ang good governance ang pundasyon ng tunay na pagbabago. Pero seryoso, may punto ba ang kanyang mga kritiko? Ang focus ay systematic reform ay maaaring maging mabagal para sa mga hinintay ng instant na resulta. Pero ang tanong, paano mo aayusin ang isang buhay kung sira ang pundasyon? Ang ginawa ni Vico ay inayos muna ang sistema, procurement, employment, transparency, para masigurong pangmatagalan ang benepisyo. Sa madaling salita, hindi siya nagbigay ng isda. Nagturo siya kung paano mangisda. Speaking of teaching, bumalik tayo sa aling tanong. Magtuturo ba siya? Sa ating tanong, magtuturo ba siya sa pagkatapos ng termino? So bakit nga ba natin naiisip na magtuturo si Vico pagkatapos ng 2028? Una, may history siya sa pagtuturo. Bago siya naging alkalde, nagturo si Vico sa isang lokal na universidad. Imaginein mo, si Vico sa harap ng blackboard, nagtuturo ng political science habang mga estudyante ay nagtataka kung bakit parang artista ang prof nila. Pangalawa, si Vico mismo nagsabi na gusto niyang magturo ng bagong henerasyon ng mga leader. Sa isang panayam sa ANC noong May 19, 2025, sinabi niya, hindi pwedeng isang magaling na leader lang. Kailangang marami. Ang susunod na henerasyon ang magiging susi. Ang punto ni Vico ay simple. Ang tunay na pagbabago ay hindi nakasalalay sa isang tao. Kaya naman, sinabi niya na priority niya, ang kanyang huling termino ay ang institutionalization of reforms at ang paghubog ng bagong leader. Mga kaibigan, ito ang pagkakaiba ni Vico sa ibang politikong trapo. Hindi siya naghahangad ng forever sa politika. Sa halip, gusto niyang iwan ang Pasig sa estado kung saan mas madali ang maging mabuti at mas mahirap ang maging korap. Pero teka, bakit hindi senador o presidente? Bakit pagtuturo? Sa kabila ng mga panawagan na tumakbo siya sa mas mataas na posisyon, tulad ng sinabi ng kanyang tatay na si Vico Soto na baka presidente pa raw si Vico, paulit-ulit niyang sinasabi na wala siyang plano para sa national politics. Sa isang panayam, sa GMA News, sinabi niya, hayaan niyo na muna akong magtrabaho. Parang sinasabi niya, teka tatay, chill ka lang. Pero seryoso, ang pagtuturo ay isang lohikal na hakbang para kay Vico. Bakit? Kasi ang pagtuturo ay tungkol sa pagpapasa ng kaalaman, paghubog ng prinsipyo at pagbibigay ng inspirasyon. Lahat ng ito ay naayon sa kanyang misyon bilang public servant. Pero teka, mga kaibigan, hindi natin maaaring baliwalain ang ibang posibilidad. May mga nagsasabing baka tumakbo si Vico sa Senado sa 2028 tulad ng kanyang tiyuhi na si Tito Soto. May fake news pa ngang kumalat na ginagamit daw ni Vico ang 9.6 billion proyekto ng bagong City Hall para sa senatorial bid na agad niyang itinakwil. Pasigenyos, huwag kayong magpaloko sa ganyang chismis. Pero seryoso, may punto ba ang ideya ng national politics? Si Vico ay 35 years old, pang lang, bata pa para sa Senado o mas mataas na posisyon. At sa kanyang track record, posible bang maimpluwensyahan niya ang mas malaking saklaw ng gobyerno? Kung titignan natin ang national politics ay isang double-edged sword para kay Vico. Sa isang banda, ang kanyang reputasyon bilang anti-corruption champion ay maaaring magbigay sa kanya ng malaking plataforma. Pero sa kabilang banda, ang national politics ay puno ng trapo at kompromiso. Si Vico nakilala sa prinsipyo baka mahirapan sa sistemang iyon at isa pa, ang kanyang focus sa grassroots governance, lokal na pamahalaan at nagpapakita na mas epektibo siya sa lokal na level. Ang pagtuturo sa kabilang banda ay magbibigay daan sa kanya na hubugin ang susunod na henerasyon nang hindi nadudungisan ng politika. Noong 2019, nung kapapanalo pa lang ni Vico, may isang vendor sa Pasig, mega market na nagsabi, si Vico parang anak ko. Hindi siya nangako ng langit, pero binigyan niya kami ng pag-asa. Yan ang Vico effect. Hindi siya nangangako ng imposible, pero nagdi-deliver siya ng tunay. Kaya naman sa pagtuturo, maaaring may papasa niya ang Vico effect sa mas maraming kabataan. So ano nga bang hinintay natin kay Vico pagkatapos ng 2028? Sa kanyang mga panayam, malinaw na ang kanyang prioridad
ay ang institutionalization ng reforma. Sa madaling salita, gusto niyang siguraduhin kahit wala na siya sa City Hall, ang sistema ng good governance ay mananatili. At paano niya ito gagawin? Sa pamamagitan ng pagtuturo. Hindi lang sa loob ng classroom, kundi sa paghubog ng bagong leader. Sabi nga niya, kailangan marami. Ang susunod na henerasyon ay magiging susi. Pero teka, hindi ba't masyadong idealistic ito? Sa isang bansang puno ng korupsyon, paano mo huhubugin ang bagong leader? Dito pumapasok ang talino ni Vico. Sa kanyang huling termino, plano niyang palakasin ang mekanismo ng public participation mula sa transparency hanggang sa pagbibigay ng oportunidad sa kabataan. Halimbawa, ang kanyang scholarship programs at youth empowerment initiatives ay nagbibigay daan sa mga kabataang Pasigueño na maging aktibo sa gobyerno. Kaya naman, kung magtuturo man si Vico, hindi lang ito sa universidad, maaaring sa mas malaking platform tulad ng pagsasanay ng mga LGU leaders sa buong bansa. Pero ito ang hamon. Ang pagtuturo ay hindi madali. Sa isang panayam, sinabi ni Vico na napakahirap makapasok sa gobyerno kung walang koneksyon o pera. Kaya naman, ang kanyang misyon ay gawing mas accessible ang public service sa mga kabataan. Pero paano sa pamamagitan ng mentorship, workshops at policy reforms na magbibigay ng pantay na laban? Kung magtuturo si Vico, ito ay hindi lamang tungkol sa akademya. Ito ay tungkol sa pagbabago ng kultura ng politika sa Pilipinas. Kaya't mga kaibigan, babalik ba si Vico Sotto sa pagtuturo pagkatapos ng kanyang termino sa Pasig? Ang sagot, malamang oo, pero hindi lang sa tradisyonal na paraan. Ang pagtuturo para kay Vico ay hindi lamang tungkol sa blackboard at chalk. Ito ay tungkol sa pagpasa ng reforma, paghubog ng leader at pagbabago ng sistema. Si Vico ay hindi naghihintay ng korona o upuan ng Senado. Gusto niya ng legacy na magpapabago sa Pilipinas, isang leader na isang pagkakataon. Kaya't ano ang inyong opinyon? Magtuturo ba si Vico o may mas malaking plano ba siya? I-comment nyo yan sa baba at huwag kalimutang i-like at i-subscribe ang channel natin. Kung gusto nyo suportahan ang aming content, magpadala ng Super Thanks. Kahit maliit na halaga, malaking tulong para may pagpatuloy natin ang mga ganitong kwento. Salamat sa inyong oras mga kaibigan at hanggang sa susunod na video, mag-ingat kayo at patuloy na maging inspirasyon tulad ni Vico Sotto.